Purihin natin, Panginoon. Hallelujah! 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 Pasalamatan natin, Panginoon. Give thanks to our Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. Amen. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. With a mighty hand. With a mighty hand. And outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Amen. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever. Emmanuel, you are with us. Forever. His love endures forever. The setting sun, His love endures forever. By the grace of God, He will carry on. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Forever God is with us. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Declare it, man. His love endures forever. 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 Sing praise. Sing praise. Amen. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever and ever. Forever. Puring ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin, Panginoon. Panginoon, Kung pag-uusapan natin yung pagiging, yung tungkol sa church, ang unang question, the first question, of course, is, what is a church?
Ano ba yung church? Merong maliit na dictionary dun sa bahay, yung Merriam-Webster. Ang una kong nakita, tinignan ko yung church, unang nakita ko doon, a building for public Christian worship. A building for public Christian worship. Pero maganda sa mga dictionary, kumbaga, hindi lang isang meaning yung nilalagay niya. Pero yun yung una, a building for public Christian worship. Meron siyang kasunod na meaning, ang kasunod doon, a body or organization of religious believers. Yun yung definition ni Webster. A body, katawan o grupo, organization ng mga religious believers. Kumbaga, kahit anong parang siguro, kung titingnan ko yung ibig sabihin niya, religious believers, basta religious. No? Iba't ibang religion. Yun yung ng church. Pero meron po akong binabasang aklat at for today, dun ko kukunin yung definition ng church. Dun po sa aklat na yon. Yung sinulat ni Mark Dever na 9 Marks of a Healthy Church, ito yung definition niya ng church. Sabi niya, the church, yung galing sa yung original word niya, yung ecclesia, the church is primarily an assembly of people who profess and give evidence that they have been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone, for His glory alone. Yan po yung definition na ibinigay ni Mark Dever dun sa kanyang book na sinulat. Now, sabi ko nga, gusto ko lang na ito yung gagamitin ko ngayon na definition ng church na to. I-analyze natin yung sabi niya, it is an assembly. Ano ba yung assembly? Pagtitipon or grupo. No? Grupo. Pag sinabing church, ito'y grupo, assembly of people, grupo ng mga tao who profess and give evidence. Kumbaga, itong grupo ng mga taong ito, meron silang sinasabi. At yung sinasabi nila, pinatutunayan nila, pinatototohanan. May evidence yung sinasabi nila. Ngayon, ano yung sinasabi nila at pinatototohanan nila? Sabi, at church, grupo ng mga tao, may sinasabi sila at pinatototohanan nila. Ang sinasabi nila bilang church, sila daw ay nailigtas, they have been saved by God's grace alone. Sila'y iniligtas sa biyaya, dahil sa biyaya ng Diyos. At yung kaligtasan na pinag-uusapan dito, yung anuman ang mangyari sa atin sa buhay, sa mundong ito. Alam naman natin, meron akong isang preacher na narinig, sabi niya, mula nung siya ay makakilala sa Panginoon at maglingkod ng Panginoon, natuto siyang manghula. At yung hula niya ay siguradong magkakatotoo. Hindi po pwedeng pumalya yung kanyang hula. Sabi niya, ito ang hula ko at hindi pwedeng magkamali ito. Lahat tayo mamamatay. Yun sabi niya. Hindi lang natin alam kung kailan, pero yun yung sigurado. Walang makakaligtas dito. No? So, pagdating natin sa panahon ng kamatayan, ang sinasabi nitong church, ang pinapahayag nila sa panahon ng kamatayan, anong mangyari, anumang paraan yun, mangyari sa meron tayong kaligtasan na yung taong namatay na yun, pupunta sa langit. Pupunta sa langit. At yung pagpunta niya sa langit, yung kaligtasan niya na yun, yung salvation niya yun, ay nangyari, makukuha niya by God's grace alone. Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Pag sinabing by God's grace alone, hindi mo yan pagtatrabahuhan. Hindi yan dahil sa gawa mo. Hindi dahil mabait ako. Hindi dahil hindi naman ako nag-aagrabyado ng ibang tao. Hindi dahil nagsisimba naman ako. Hindi dahil sumusunod naman ako. Hindi. Biyaya lang yan. Grace lang yan ng Diyos. No? Na hindi kayang bayaran. Hindi pwedeng palitan. Saved by God's grace alone, through faith alone, dahil lang yan sa pananampalataya. No? Dahil sa biyaya ng Diyos at tayo'y sumampalataya at pag sinabing through faith alone, alam po ninyo, yung pananampalataya, sabi ni Pablo in Romans 10:17, ito'y bunga ng pakikinig. Yung pananampalataya, bunga ng pakikinig. So, hindi totoo na ang tao ay naging Christian o naligtas since birth. No, hindi, walang ganon. Kasi kinakailangan makapakinig ka.
Kasi ang pananampalataya, your faith, faith comes by hearing. Sa pakikinig. Kinakailangan merong mag-share, kinakailangan merong magturo na si Kristo ay namatay dun sa krus para bayaran ng iyong mga kasalanan. At nung mamatay siya dun sa krus bilang handog sa pagpapatawad ng kasalanan natin, kinakailangang paniwalaan, pagtiwalaan, sampalatayanan yung katotohanan na yon. So kinakailangan bunga yun ng pakikinig. Merong magsishare, merong mangangaral, at sa pag-unawa dun sa ipinangaral na yon, nagkakaroon ng pananampalataya. Faith comes by hearing. So, by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. At pag sinabi nating in Jesus Christ alone, ang lagi natin binabanggit dito, there is no salvation outside of Jesus Christ. Walang kaligtasan maliban lamang sa pamamagitan ni Kristo. At malinaw yung tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi niya, sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay para sa ating kaligtasan. Walang kaligtasan sa ibang relihiyon. Walang kaligtasan sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kay Kristo lang. In Jesus Christ alone. Walang ibang pwedeng magligtas. No? Lately sa aming pag-aaral, discover ko lately, si Krishna pala, kilala niyo si Krishna? Si Krishna pala ay counterpart ni Jesus sa Hinduism. No? Si Krishna. No? At si Krishna ay nagtuturo din ng kaligtasan. At maraming naniniwala sa Kanya. Ang malungkot lang, walang kaligtasan outside of Jesus Christ. Kay Kristo lang. Exclusive yung kaligtasan kay Kristo. No? Exclusive yun sa Kanya lang. So, in Jesus Christ alone, for His glory alone. So, ang sinasabi ng mga nasa church, sabi, they profess and they give evidence. Ito yung sinasabi nila at pinatutunayan nila. Meron silang evidence na isa sinasabi nila, sila'y naligtas sa biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo lang at para sa Kanyang kaluwalhatian lang. For God's glory alone. Ibig sabihin, ang isang taong naligtas dahil sa kanyang pananampalataya at biyaya ng Panginoon, biyaya ng Diyos, yung buhay niya ay nagbibigay glory sa Diyos. Nagbibigay luwalhati. Kaya, merong resulta, merong bunga yan. So, kumusta ang testimony? Diba? Nagbibigay glory ba sa Diyos yung buhay? Meron bang ginagawa, meron bang ministry na nagbibigay glory sa Diyos? So, sabi nga, yan yung gagamitin kong definition ngayon ng church. An assembly of people na pinapahayag nila at merong katibayan na sila'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo at yung buhay nila para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, to understand what church really is, para maunawaan natin, ano ba talaga itong church na ito na pinag-uusapan natin, it is important na ang titingnan natin yung unang church. The first church. No? The first church that was recorded in the book of Acts. No? Sa book of Acts po natin makikita yung kauna-unahang eklesya, kauna-unahang church, nung mga tao na nag-profess at merong evidence na sila'y naligtas ng biyaya ng Diyos dahil sa kanilang pananalig kay Kristo at nabuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Acts chapter 2 verse 1 sabi, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. So nagsimula sila, sa book of Acts po kasi, pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, di ba? Ang Panginoong Hesus namatay, inilibing, nabuhay na muli. Pagkatapos umakyat sa langit, pag-akyat na sa langit, yung mga naiwan, yung mga disciples, ay pumili sila nung magiging kapalit ni Judas. Pagkatapos nag-stay sila dun sa upper room. At habang nandun sila, sabi nga ng verse 1, they were all together. Dumating yung araw ng Pentecost. Pag sinabi Pentecost from the word pente or penta, 50. No? So, nandoon sila, bumaba yung banal na spirito sa kanila. Mabasa natin yung details niyan sa Acts chapter 2.
At nung bumaba yung banal na Espiritu sa kanila, sila'y nagsalita sa iba't ibang wika, ipinapahayag nila yung kabutihan, yung kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos, sabi ng mga tao, aga-aga naman itong mga disciples na to, lasing agad. Meron ba lasing dito ngayon? Aga-aga. No? Yung sabi nila, aga-aga lasing itong mga taong ito, pero tumayo si Peter, sabi niya, mga kababayan, hindi po lasing. Hindi po kami lasing. No? At pagkatapos nangaral si Pedro, ipinangaral niya sa kanila yung tungkol sa Panginoong Jesus na hindi nila tinanggap, sa halip ay pinarusahan nila, ipinako sa krus, at ipinangaral na sabi niya, itong ipinako niyo sa krus, siya yung tagapagligtas. No? At nung ipangaral niya na si Kristo yung tagapagligtas, yung mga tao, anong naging epekto, anong bunga sa kanila? Sabi ng verse 41, those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. So nung mangaral si Pedro, sinabi niya si Jesus Christ yung tagapagligtas. Pagkatapos nagtanong yung mga tao, anong dapat namin gawin? Sabi niya, magsisi kayo sa mga kasalanan nyo at pagkatapos ay magpabautismo kayo, tanda ng inyong pananampalataya. At pagkatapos ginawa nga po Leon, yung tumanggap ng mensahe, pinangaral ni Pedro, sabi, they were baptized and 3,000 were added to their number that day. So nung araw na yon, sabi, nagsimula sila, mga 120 yata sila nun eh. Pagkatapos nadagdagan ng 3,000, so 3,120 na kagad sila. Yun na yung first church. Yun na yung unang church. Na nagpo-profess na sila'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, sa pananampalataya nila kay Kristo at namumuhay sila para sa kaluwalhatian ng Panginoon. That was the first church. At siya yung gagawin natin ngayon na model church. It was not a perfect church. Hindi rin po perfect church. Yung unang church, nagka-problema din sila, nagtatalo-talo din sila. In fact, mababasa nga natin, meron nga nagre-reklamo sa ministry nila eh. Meron nga lumapit, ano ba namang klaseng church ito? Yung feeding program ninyo, malakas siguro sa inyo yung grupo nitong mga kaya sila napapakain nyo, kami nagugutom kami. So, may reklamo, hindi merong pagkukulang dun sa paggawa nila ng ministry. So, hindi rin sila perfect. But if we are looking for a model church, the first one should always be the primary candidate. Huh? Hindi rin sila perfect. Pero sila yung kauna-unahan, kaya sila yung unang titingnan natin bilang model. So, using the first church as a model. Ano ngayon yung mga absolute essentials that we can get? Pag sinabing absolute essentials, ano ba sa Tagalog yung essential? Kailangan. No? Napakahalaga at kailangan ito. So ano ba yung mga absolute essential for the church? No? Sa isang iglesia, sa isang church. Una, it is essential for the church to be a devoted church. It is essential, kailangan na ang church ay devoted church. Pero let me remind you every time babanggitin ko po, every time I mention church, using the definition na it is an assembly of people, every time I mention church, I am referring to the people inside the church. Yung mga tao na nasa loob. Ibig sabihin, kung tayo'y member ng church, nasa church na ito, tayo yun. No? So, the members or the people inside the church. So, it is of absolute essential. Kailangan ang church devoted. Ibig sabihin, yung mga members, yung mga tao sa loob ng church, dapat mga deboto. Pag sinabing deboto, anong unang pumapasok sa isip nyo? Deboto. Naisip niyo ba yung lumalakad ng paluhod? Yung naglalakad ng nakapaa habang may tinutulak o hinihila ng mga Yung pag sinabing deboto, yung mga nagsasakripisyo. Pag sinabi nila, gagawin nila kahit umaraw, kahit bumagyo, kahit bumaha. Deboto eh. Devoted.
So, ang unang kailangan sa church, no? Dapat ang church devoted. Yung pagiging devoto, actually, hindi naman masama yun. Being devoted is not actually bad. It depende yan dun sa object of devotion. Sabi nung Acts 2 verse 42, yung unang verse na binasa natin kanina, sabi niya, describing the early church, describing the first church, the model church. Ito yung sabi, they devoted themselves. Sabi, naging deboto sila. Naging deboto sila. Itinalagan nila yung sarili na. Sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Sabi nga sa inyo kanina, being devoted is not bad. Actually, it is good. Pero ang mahalaga dito is the object of devotion. Ano ba yung object of devotion? Dito makikita natin, una, they were devoted to God. They were devoted to the Lord Jesus Christ. That is why, as an expression of their devotion to God, as an expression of their devotion to the Lord Jesus Christ, merong 4 na objects of devotion kung saan doon nila inilagay yung kanilang pagpupursige. Ano na yung 4 na yun? Base doon sa verse. Sabi, they were devoted to the apostles' teaching. Naging deboto sila ng mga aral ng mga alagad, apostles' teachings. Ano ba tinuturo ng mga apostles? Ano ba tinuturo nila? Na dinevote nila yung sarili nila doon. Of course, ang tinuturo ng mga apostles, yung tinuturo ni Jesus. Kung ano yung narinig nila? Kung ano yung natutunan nila na itinuturo ni Jesus, yun yung apostles' teaching. Ano ba yung tinuturo ni Jesus? The kingdom of God. Paano paghaharian ng Diyos ang mga tao? Kaya ang sabi niya, di ba? Unahin muna natin ang higit sa lahat. Seek ye first the kingdom of God. And by the way, yung teachings ni Jesus, kahit na kung ilalagay natin sa panahon natin sa ngayon, they could be considered as unpopular teachings. Hindi popular. Marami ayaw nito. Bakit? Ano ba yung mga popular teachings? Yung mga pinupuntahan ng maraming mga tao. Yung how to be prosperous. Wow, yan, popular yan. Paano ba tayo yan? How to be successful. How to reach your dreams. Yan yung mga popular teachings. How to be happy. Pero may nagsabi, hindi, Pastor, di ba tinuro nga ni Jesus how to be happy? Kinuha niya yung King James Bible. Happy are you. Diba sa Beatitudes, yung blessed happy yung ginamit na doon. Pero kung titignan natin yung teachings ni Jesus about the kingdom of God, yung unahin siya. Wag yung kingdom of God, hindi dapat nasa huli, hindi dapat less priority. Sabi, seek ye first, yan ang unahin mo. Ang turo ni Jesus about repentance, yung pagsisisi sa mga kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, hindi yung marami ngayon, hindi na binabanggit yung kasalanan, enjoy mo lang. Yeah? Pero hindi, at teaching of Jesus about repentance, about sacrifices, about humility, about service, about forgiveness, about obedience. Yun yung tinuturo ni Jesus. And the early church, they devoted themselves to the apostles' teaching, which are actually the teachings of the Lord Jesus. At sa panahon natin sa ngayon, ano ang application nun? Paano natin i-apply yung being devoted to the apostles' teachings? Nasaan ba yung apostles' teachings? Saan natin malalaman? Yung apostles' teachings nasa written word of God. Nasa Bible. So kung i-apply natin na yung early church, kung tayo ay magiging devoted to the apostles' teachings, dapat magiging devoto tayo ng salita ng Diyos. Amen ba yun? Parang ayaw niya sumagot eh. Bakit naman ganun, Pastor? Kailangan ba talaga yung Bible? Kumusta ang Bible mo, kapatid? May Bible ka ba dala? Nasa cellphone po. Yung hawak ang cellphone, tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nagsa-cellphone, kung Bible nga nakabukas o
anong update ba? Sino ba lamang ngayon? Anong naglalaban ngayon? New York ba saka Indiana? Ha? Sino laman ngayon? Bible. Ayan. Baka merong nag-update na. Pacers ang lamang? Pacers. So we must be devoted to the Word of God. Sa salita ng Diyos. Doon tayo maging deboto. Doon yung merong sakripisyo. Doon yung kahit anong mangyari, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, yung debosyon natin, yung pagiging deboto ng salita ng Diyos, bubuksan mo siya sa umaga, babasahin mo, tanong mo anong gustong sabihin ng Diyos, aaralin mo siya. Pag Sunday, attend ka ng growth class dahil tinuturo yung salita ng Diyos. Sa pang-araw-araw nating buhay, yung Bible hindi nabubuksan pagkang weekend lang o pagkang may kailangan lang. Being devoted to the Word of God is spending time and time again with the Word. Yun yung deboto. At yun yung early church, yun yung model. Deboto sila sa salita ng Diyos. They were devoted to the apostles' teachings. Nitong nakaraan sa youth conference, parang nahiya ako. Sandali lang naman. Parang nahiya lang ako sandali. Kasi yung speaker nagtanong, ano nga yung Great Commission? Parang nakatatlong tanong siya. Walang sumasagot kung ano yung Great Commission. Sabi ko, Lord, ano to? Hindi ba nila alam yung Great Commission? O nahihiya lang talaga sila? Nahihiya lang. Ayun, nahihiya lang. Ano nga ba yung Great Commission? Ano ko tuloy, i-review ko nga, ano nga ba talaga yung Great Commission? Baka kasi, ano nga yung Great Commission? Matthew 28, 19 to 20. Anong sabi doon? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And lo, behold, I will be with you and up to the ends of this earth. Humayo kayo, gawin yung alagad ko lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan nyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Madalas pagkang na-share ko yun, yung portion na yun, yung turuan silang sumunod. Kumbaga, lagi kong binibigyang emphasis, hindi lang silang turuan ng mga ipinag-uutos ko. Turuang sumunod. Laging ganon. Tuturuang sumunod. Hindi lang ituturo. Ito ang sabi ng Panginoon. Hindi. Turuang sumunod. Kailangang sundin. Kailangang sundin. Yun yung apostles' teachings that we should be devoted to. Maging deboto tayo ng salita ng Diyos. Ano pa? Ano pa yung object of devotion natin? We should be devoted to fellowship. To fellowship. Yun yung sabi ng verse 42. They devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship. Ano yung fellowship? Yung koinonia or sharing. O mas bagay daw gamitin ngayon sa fellowship, yung bonding. Yan, bonding. Tanong ko, sino dito yung merong regular na bonding? Fellowship with the believers. Hindi ko alam kung nahihiya lang o merong ilang nagtataas. Kung nahihiya lang kayo o wala talaga. Ang sabi, kailangan devoted tayo to fellowship. Kasi yun yung ginawa ng early church. They devoted themselves first to the apostles' teaching. Sunod, naging deboto sila nung kanilang fellowship, nung kanilang koinonia, nung kanilang sharing, nung kanilang bonding. Na pag merong bonding, merong fellowship, dahil deboto, kahit umulan, umaraw, bumagyo, bumaha, meron nga akong nakitang meme sa Facebook, nanonood sila ng hockey, binabagsakan na sila ng snow, nanonood pa rin sila ng hockey. If only the Christians have that kind of devotion. Imagine, binabagsakan ng snow. Pero nakakatawa din minsan, meron nag-post sa Facebook, panahon ng bagyo, merong picture sa loob ng church, baha yung church, nandun yung mga tao. O yun, wow! Salamat sa Lord sa devotion na yon. But being devoted to fellowship, tayo po, meron tayong mga malakihang mga fellowship na ginagawa. Ano ba yung Ladies Link, katatapos lang nung nakaraan, nung kanilang realignment. No? Astig!
Anong meron sa astig? Astig. Taas niya ang kamay mga astig. Parang, ayaw lang ipakita. No? Mga husbands, fathers, no? Meron tayong fellowship. Sa Sabado na yon, di ba? Sa Sabado na yon, mangingisda tayo. We will go fishing. No? Dahil tayo'y mangingisda ng mga tao. We are fishers of men. Pero doon, mangingisda tayo dahil meron tayong sasamang mga visitors natin. And then mangingisda tayo pag wala tayong nahuli, wala tayong kakainin. Doon nakasalala yung lunch natin sa mahuhuli natin. No? Kasi ang usapan doon, mamimingwit, yung mahuhuli, titimbangin. Tama, di ba? Titimbangin. Magkano kilo ng bangos? 150. So, kung makailang kilo ng bangos, titimbangin, babayaran na, pero iluluto natin yon. Magkano kilo ng tilapia? Oh, ayan. So, iniisip ko na ilang kilong bangos o ilang kilong tilapia kaya ang mahuhuli namin dahil yun yung kakainin sa lunch. No? Kaya si Papa Ray magbabaon. Hindi raw siya kumakain ng bangos at tilapia. Pero kakain daw siya ng Spanish sardines. Yeah. Pa-register na kayo sa baba sa Sabado yung ating fellowship. Pero alam nyo, bukod dun sa mga major fellowships na yan, ang isang bagay na magandang bigyan nating pansin, yung mga small scales na mga regular na mga fellowships. No? Yung nagkakasama-sama, nagkakaipon-ipon, and even yung CE natin, yung kanyang ipupush, lagi ang tinatanong ng CE director natin, anong equipping ang kailangan para ma-establish yung ating mga small groups? Mga kapatid, tapos na yung pandemic. Yung mga small groups natin, nung panahon ng pandemic. Merong ilang nagtuloy via online, pero yung pagsasama-sama, Pero tapos na yung pandemic, hindi pa nakakabalik yung karamihan sa mga fellowships natin. Let's make it happen. Let us be devoted to fellowships. At pag sinabing deboto, may pagsasakripisyo, regular, consistent, walang makakahadlang. No? So yung early church, they were a devoted church, devoted to the apostles' teachings, devoted to fellowships, devoted to the breaking of bread. Sabi ng verse 42, breaking of bread. Normally, ini-interpret ito na parang isang area lang or detail lang ito ng fellowship, yung breaking of bread. Pag sinabing breaking of bread, it's just like eating together. Pero madalas din po na itong binabanggit dito, yung breaking of bread, pag ginamit yung word na breaking of bread, ito yung pag-alala dun sa ginawa ng Panginoon, kasama yung mga disciples, sa huling gabi niya nakasama sila, yun yung kanilang Last Supper. The Lord's Supper. No? Wherein ang ginagawa dun po sa breaking of bread, dun sa Lord's Supper, is remembering, inaalala yung paghihirap, yung suffering, yung kamatayan ng Panginoong Jesus nung siya'y ipako dun sa krus para tayo iligtas, para tayo tubusin sa ating mga kasalanan, as well as inaalala rin doon yung kanyang pagbabalik na ginagawa natin every first Sunday. June 1 ngayon, first Sunday. Ibig sabihin, may Lord's Supper mamaya. At pagka may Lord's Supper mamaya, ibig sabihin, may sopas din sa baba. Huh? Paano ba itong Lord's Supper na ito? Madalas natin nababanggit. Pagka merong breaking of bread and merong Lord's Supper, merong looking back. Paglingon sa nakalipas. Ano yung nakalipas? Something happened 2,000 years ago. Jesus Christ offered His life, His body and His blood on the cross para tubusin tayo. That's looking back. Kung hindi ginawa ni Kristo yun, wala tayong kaligtasan, kaya lagi nating inaalala yun. Yung ginawa ni Jesus Christ. And then, bukod dun sa looking back, meron din tayong looking to the future. Ano yung looking to the future? Yung pangako niya na babalik siya. He is coming again. No? His second coming. And then, pagkatapos mong tingnan yung nakalipas, and then you look forward dun sa pangako niyang pagbalik, and then, mahalaga, we also look at the present. Ano yung pagtingin natin sa present? How are you living? Paano tayo namumuhay
bilang mga nailigtas nung sacrificial death ni Jesus Christ at habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Yun yung essence ng Lord's Supper. Looking back, looking to the future, and looking at the present. So, maging deboto tayo, maging devoted tayo doon sa lagi nating inaalala yung sakripisyong ginawa ng Panginoon sa krus at yung pangako niya na kanyang pagbabalik. And finally, fourth object of devotion is to prayer. Prayer. Sila po ay mga deboto sa pananalangin. And that specific verse in Acts chapter 2 verse 42, it does not refer to personal prayers. Hindi tinutukoy doon yung kanya-kanyang pananalangin, hindi po. Dahil mula doon sa Book of Acts, sa chapter 1 at hanggang sa kabuuan ng Book of Acts, yung prayer na laging tinutukoy doon, yung kanilang pagsasama-sama, kanilang pagtitipon-tipon, para sila'y lahat sama-samang manalangin. They devoted themselves to corporate prayers. Pagsasama-samang panalangin. Hindi po natin tatanungin ngayon kumusta ang personal prayer life ninyo. Maganda, mahalaga po yan, ma-develop yung personal prayer life. Pero kasama din po yung sa devotion, yung pagiging deboto sa sama-samang pananalangin. Every Sunday po, if you have, kung kumukuha po kayo ng bulletin, at binabanggit din po ito ng worship leader, madalas during announcement, meron siyang binabasa po rito. Portion, sabi, MCF is a prayerful church. Buksan nyo nga yung mga program ninyo, yung bulletin ninyo. Nakalagay yan dyan eh. MCF is a prayerful church. And being a prayerful church, it does not refer to personal prayers. Kasi church eh. Church is an assembly. Grupo. Grupo. MCF is a prayerful church. Merong prayer com every Tuesday, alas 9 ng umaga. Ang ginagawa po dito, nagtitipon, nagpe-fellowship, nag-aaral ng salita ng Diyos, at pagkatapos, naglilista ng mga prayer request at pagkatapos nananalangin. At yung mga nailistang prayer request, yun po yung ipiniprint kung sa program ninyo merong kasamang medyo mahabang papel, di ba? Yan yung mga prayer list na nailista during prayer com na ibinibigay din pag Sunday so that pag uwi po ninyo, pinabigayan para alam nyo kung anong pinagpipray ng church. No? Na tuwing Miyerkules ng gabi, 7:30, TGIF, To God I Feast, merong pagtitipon ng sama-sama dito sa gawaing pananalangin din po. Yun yung prayer meeting natin. At kapag Sabado, merong dasal at pandesal, umaga ito, 5:30 ng umaga, kaya dasal at pandesal, siyempre, may kape rin naman to, Pastor, di ba? Ayan, kasi hindi binanggit pandesal lang. At yung pandesal po may palaman, ano? Minsan may palaman. So, may dasal at pandesal kapag Sabado. So, 5:30, yung iba walang pasok ng Sabado, 5:30 in fellowship again, may dasal at pandesal. Pagka third Sunday, may convergence and fast. After ng pananambahan, ina-encourage na liliban muna ng pananghalian. Malibang may medical condition po kayo, ay ina-encourage na, kumbaga, hindi naman tayo mamamatay kung lilipas yung ating tanghalian, di ba? Malibang may medical condition, okay lang, kumbaga, pass exempted. Third Sunday for convergence and fast, magsasama-sama tayo, imbis nakakain tayo, magpipray tayo. And then, sa June 25, meron tayong prayer until midnight. Kumbaga, yung atin itong TGIF, yung prayer meeting natin, instead na 7:30 to 9, magiging 7:30 hanggang midnight. Mahaba-habang oras ng pananalangin. Because MCF is a prayerful church. Ninanais po natin, pinopromote natin kung ano yung tinuturo ng Bible nung model church na tayo ay maging mga deboto sa pananalangin. Alam nyo, ang isa pa, dun sa youth conference, merong portion po doon na yung mga kabataan ay base sa napag-aralan, narinig, pipili ng mga ministries kung saan sila ma-involve. Naawa ako kay Matet. Si Matet?
Hawak-hawak, nagtuturo. Hawak-hawak ni Matet yung kanyang papel. Nakalagay, prayer ministry. Walang lumalapit sa kanya. In fact, siya yung nag-iikot. Dito naman kayo. Wala po talagang sumali sa prayer ministry. Somehow nakakalungkot po. Pero sa isang banda napapaisip ako, pinapakita ba niya talaga yung condition natin? Because marami namang nagsasabi talaga that corporate prayer is one of the glaring weaknesses of many churches today. Siguro kinakailangan nating turuan pa ng gusto itong sa prayer, di ba? Ay, lagi naman natin sinasabi, when we work, we work. But when we pray, God works. Minsan akala natin pag nagpipray, wala tayong ginagawa eh. O para lang yan doon sa mga walang magawa. Hindi po. Hindi po. Lagi nga natin naririnig, sinasabi ng Pastor Willie, ang panalangin, ang gulugod ng iglesia, the backbone of the church. Without prayer, everything will be weak. Mahina. So we must be devoted to corporate prayer. So, the early church, the model church, was a devoted church. And it is our prayer, it is our desire na tayo rin, yung mga churches ngayon, ay magiging mga devoted churches din. Ba, 11:15, 11:20 na pala. Wala ka bang sisenya sa akin dyan? Second, devoted church. Pangalawa, yung early church, they were a caring church. Mapagkalinga, mapag-aruga. In verses 44 to 45, sabi doon, all the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods they gave to anyone as he had need. This is actually a practice of koinonia, yung sharing. It literally means sharing together, yung koinonia. So ang sabi doon sa verse, meron silang pagtutulungan. Lahat ng mananampalataya, they had everything in common. Kung anong meron ako, ay willing akong i-share yan sa lahat. So, selling their possessions and goods, they gave, pagka meron nangangailangan, binibigyan lang. It means helping those who are in need. This is love in action. Madalas ko nga nababanggit, na-share ko na before, merong pastor na nakasama ko, lagi niyang binabanggit, walang Kristiyanong madamot. Walang Kristiyanong madamot. Kasi ganito yung explanation niya. Pag Kristiyano ka, hindi ka madamot. At pag madamot ka, malamang hindi ka Kristiyano. Yun yung sabi niya. Pero pag iniisip-isip ko, parang may katotohanan naman yung sinasabi niya. Kasi dapat merong pagtutulungan. Merong pagdadamayan. In fact, pinalawak pa ito in Acts chapter 4, 32 to 35. Sabi doon, Acts 4, 32 hanggang 35, sabi, all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Kung anong meron sila, isinishare nila. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them all. There were no needy persons among them. Walang needy, walang nagugutom, walang nangangailangan. For from time to time, yung mga may-ari ng lupa o bahay, ibinebenta yon. Pagkatapos, ibinibigay yung pera na napagbilhan sa mga apostles, at yung mga apostles yung nagdi-distribute noon, depende sa kanilang pangangailangan nila. Naalala ko merong, paminsan-minsan siyempre sa social media, sa Facebook, merong isang mataray na pastor, narinig ko, mataray na pastor, ano? Merong isang mataray na pastor, narinig ko, yung saril, sabi niya, dito, referring to this verse, sabi niya, hindi dapat tinuturo sa mga Pilipino ito, dahil maraming Pilipino ang pagsamantala. Yun yung kanyang sinasabi. Dahil daw, sinasamantala naman daw kasi nung ilan. Pero hindi po may pangbalanse dyan eh. Dapat sundin pa rin yung tinuturong damayan, yung tinuturong pagtutulungan. Anong proper application on? Di ba sabi nila, pagkatapos kung anumang meron, ibinibigay sa apostles at yung apostles ang nagdi-distribute. Di ba? Anong makikita nating application na ito? So, be generous in giving sa church because yung church yung nagbi-minister. Walang didirekta sa didirekta na, oy sister, wala akong pangsaing ngayon. Di ba sabi may damayan tayo? Sabi ko, magsabi ka sa church.
Meron tayong grupo, ang church tumutulong. Basta alam kung anong kailangan. Merong may sakit, merong pangangailangan. Diba? Hindi ko na siguro kailangang i-enumerate kung sino yung mga tinutulungan natin. Pero ginagawa po natin yan. Diba? Yung pagdadamayan na yan. It is necessary for the church to care for all its members and help those who are in need. Pero, dahil kong binabanggit ito, hindi dapat inaabuso yung mga may kakayahang magbigay at hindi dapat tinotolerate yung pagiging irresponsable ng iba. Kaya nga may pambalansi si Paul dyan eh. Yung turo niya sa 2 Thessalonians. Ano yung sabi ni Paul sa 2 Thessalonians? Diba? Si Paul mismo nagtuturo sa church na dapat tayong maging matulungin. Pero at the same time, siya rin yung nagturo. Sabi niya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, inuutusan ko kayo. Huwag kayong sasama doon sa mga tamad. Keep away from every brother who is idle and does not live according to the teaching you receive from us. Sabi niya, for you yourselves know how you ought to follow our example. We were not idle when we were with you, nor did we eat anyone's food without paying for it. On the contrary, we worked night and day, laboring and toiling so that we would not be a burden to any of you. Ito, minsan ginawa kong rule sa bahay ito eh. Nag-react yung mga anak ko eh. Sabi nung verse 10, for even when we were with you, we gave you this rule. Pag ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Amen. Ha? Biblical yan. Pag ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Kaya sabi ko, sa bahay pwede ito eh. Ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Alam niyo po, tinuturo talaga, that church should be a caring church. May damayan, may pagtutulungan. Huh? Pero kasama po sa pagdadamayan at pagtutulungan, yun pong pagtuturo. Pagtuturo, at meron akong narinig na nagturo nito. Sabi niya, madalas, pag ang tao, lalo na yung pamilya nakakilala sa Panginoon, naging mananampalataya, makikita ang bunga nito maging sa economy, sa ekonomiya ng pamilya. Bakit? Bakit makikita yun sa ekonomiya ng pamilya? Una, matututong maging mabuting steward, maging mabuting katiwala. Diba? Kasi tinuturo yun eh. Pag mabuting katiwala, marunong mag-budget. Marunong mag-prioritize. Hindi yung merong pang-outing, may pang-swimming, may pang-bili ng kung ano sa Lazada o Shopee pero walang pang-enroll. Walang pang-bili ng school supplies. Walang pang-bili ng necessities. Hindi, kasi pag natuto ka, tuturuan kang maging steward, alam mo yung priorities. Ha? Dahil biyaya ng Panginoon na dapat ginagamit sa tama. Ha? Pag kang nakakilala sa Panginoon, yung tamad o yung tambay, nagiging responsable. Naghahanap ng trabaho. Natututong maging productive. Yung mga umaasa o nagtitiwala sa ibang tao, natututong umasa at magtiwala sa Diyos. Hindi sa tao sa tao manggagaling ang tulong, sa Diyos. Ha? At sumusunod sa ituturo ng Diyos sa kanyang salita. Ha? So kasama sa pagiging caring, hindi lang yung pagpo-provide ng tulong, kundi yung pati yung pagtuturo. Pagtuturo sa tamang pananaw sa biyaya at provision ng Diyos. We are a caring church, kaya nagtuturo tayo ng ganito. No? We are helping those who are in need, especially those who are not capable due to limitations and disabilities. Talagang kinakailangan tulungan yan, kinakailangan bigyan ng yung term yan, ayuda. Di ba? But it kasama rin sa pagiging caring, yung teaching, training, encouraging people so they will be productive and good stewards of the Lord's blessings. Ganon tayo ka-caring. And finally, it is essential for the church to be a growing church. A growing church. Ano yung sabi ng verse 46 to 47? Sabi niya, every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Papaano mag-grow ang church? Yung madalas tanong, papaano mag-grow ang church? Mag-grow ang church pagkang na-develop yung discipline. Anong klaseng discipline? Sabi, every day.
Every day, ibig sabihin yun, yung constant, yung pagiging constant. Araw-araw, palagi. Ano yung discipline na to? Ano yung everyday na to? Ano yung constant na ito? Meeting together in temple courts. Kinakailangan meeting together in temple courts. Sabi doon, praising God, that is worship. Kinakailangan mayroong discipline dito. Kinakailangan ma-develop yung pagiging constant na ito, that worship should not be optional. Uulitin ko po para maging klaro. Worship should not be optional. Sa akin pong pamilya, sa aking tahanan, this is one of my non-negotiables. It is non-negotiable for our family. We will worship in the day of worship. Because, ito, madalas kong nakikita ito sa mga memes. If church is optional to you, your children will see it as not important. Pag sa'yo, option lang yan. Yung mga anak, yung mga bata, hindi mahalaga kasi option lang siya. The early church, sabi dun, every day, tayo nga, every Sunday lang eh. Every day, they continue to meet together sa temple courts, nasa temple sila every day, praising God, worshiping God. Yun yung susi ng growth, yung pagiging constant, yung pagiging palagi, developing that discipline. And then, hindi lang in temple courts, praising God in worship, sabi, yung fellowship. Diba? They broke bread in their homes, hindi lang sa loob ng tahanan, sabi, nasa temple courts, bukod dun sa temple courts, meron din silang ginagawa in their homes. Mga kapatid, buksan na natin yung mga bahay natin ngayon. Alam ko, nagsarado yan ng pandemic. Nanibago ako ng panahon ng pandemic kasi before pandemic, pag meron ako pinupuntahang bahay, pinapapasok ako sa mga bahay, dire-diretso. Minsan, nung panahon ng pandemic, na hindi ako makapasok sa gate. Diba? Pero wala nang pandemic ngayon. Diba? Sabi, hindi, pastor, tumataas ulit. Mamumuhay na lang ba tayo palagi sa takot? Buksan na yung tahanan. Buksan na siya ulit. Sabi, they broke bread in their homes. Pwede na mag-fellowship sa mga bahay-bahay. They ate together with glad and sincere hearts, both in worship and in fellowship. The Word of God should be of prime importance. So the Word of God, yan yung spiritual food for our growth. And sabi doon, enjoying the favor of all the people. Nagiging blessing sila sa community. Paano nagiging blessing sa community? Bakit? Kasi mabait na kapitbahay. Hindi pala away sa kapitbahay. Hindi pa simuno ng kaguluhan, hindi pa simuno ng marites, nagkakalat ng ganyan. Diba? Nagsishare, hindi madamot. Maganda yung testimony, nagsishare ng gospel. So kaya blessing siya dun sa kanyang community, enjoying the favor of God and all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Nag-grow sila spiritually. At dahil nag-grow sila spiritually, the Lord is adding to them yung ibang mga tao na nakakakilala din sa Panginoon. And they're also growing in numbers. Sabi po ng isang preacher, si H.B. Charles Jr., sabi niya, the Lord did not add to the church anyone that He did not save. And the Lord did not save anyone that He did not add to the church. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng isi-save ng Lord, dinadagdag niya sa church. Hindi pwede yung sabi mong na-save ka, naligtas ka, tapos wala kang church. Hindi pwede yun. Basta, na-save ka, nakilala mo si Kristo bilang yung Panginoon tagapagligtas, dinagdag ka sa church. Huh? Yung hindi pa save, pwedeng nasa church yan. Pero habang nasa church siya, opportunity na maseran sila ng gospel at masave din sila. That is the early church, the model church. So in summary, ano yung absolute essentials for the church? Kinakailangan tayong maging deboto. We should be a devoted church. It is essential for us to be a caring church. And it is essential for us to be a growing church. Panginoon, salamat po sa mga salita ninyo. Dalangin namin bilang kaanib ng iyong katawan.
i-challenge niyo po kami. Mangusap kayo sa amin. Makita namin yung sarili namin kasama ng inyong katawan. Meron kaming modelo na amin pong susundan. Lord, minister to us, teach us, humingi kami ng tawad sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Pero Lord, we thank you for your grace. Patuloy itong available at patuloy itong nagtuturo sa amin kung anong gagawin namin to give glory to you. Tanggapin niyo aming Diyos ang pagsambang ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve